Hello! Magandang umaga sa lahat. Good morning to everyone. Sa mga regular nating subscribers, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page. At magandang umaga din sa mga bayani nating mga OFW. Maraming salamat po sa pag-follow ninyo dito sa channel na to. But before anything else, doon sa mga bagong subscribers, mga bagong would-be subscribers, paki-subscribe na kaagad. And then like and share this video para naman lumago itong video na to. Then itong umaga na to, the aftermath, marami tayong pag-uusapan. We will make our opinion, our views, our reactions sa nangyayari kahapon. That day was a very memorable day. Birthday ng ating pinakamagaling na Pangulo, si President Rodrigo Roa Duterte. Ang aftermath, ito we will make an analysis, mga opinions, at saka pag-usapan din natin ang speech ni VP Sara, mga pronouncement niya sa Dahig, at yung speech din ni Mayor Baste sa Davao, and then yung balak ni Senator Amy na magkandak ng another Senate hearing sa kanyang committee with regards to dito sa pagkidnap kay PRRD. So marami tayong pag-usapan ngayong umagang ito, and I hope you will stay on para meron din kayong information na matatanggap with regards to this matter. Ngayon, itong mga pag-usapan natin ay unang-una, ito nga regarding doon sa nangyari na phenomenal birthday celebration ng ating Pangulo na si PRD, na ngayon lang sa pagkaalala ko nangyayari sa ating mundo, sa history ng ating mundo. I can't remember anything that is comparable with what happened yesterday. It was very historical, at yan ay unang-una sa tingin ko nangyari sa mundo. Meron kahintulad mga pangyayari tulad ng in the past, sa nakaraang mga panahon, tulad nung sa Amerika, tulad nung pagsawi, pag-assassinate ni John F. Kennedy. I'm talking about yung mga individuals na nagbigay ng awareness or reaction doon sa pangyayari sa kanilang buhay. Hindi naman kasama yung 9/11, yung pagbomba ng Twin Towers. Hindi yung kasama. I'm talking about yung mga individual persons na nagkaroon ng pangyayari sa kanilang buhay, at buong nasyon ay nakisama, whether it was a celebration o pakikiramay. Ay yung nangyari kay John F. Kennedy doon sa assassination niya doon sa Dallas, Texas, ay malungkot na pangyayari. Ang buong mundo rin ay nakisimpatiya sa kanya. Pero this one, yung nangyayari kahapon, is a celebration, is a birthday celebration. Birthday na isang tao na halos lahat ng kanyang mamamayan ay nakisama sa kanyang pag-celebrate ng kanyang birthday. Bihira lang yan mangyari, kaya phenomenal talaga yon. Pwede nga sabihin natin na pwede yan pupunta sa Guinness Book of Records na birthday celebration celebrated by millions na tao, at ilang halos malalaking city ng buong Pilipinas ay nag-celebrate ng birthday niya. At may pagkakunting dalamhati din dahil nga siya ay nakapiit sa ICC. Yun din, may kasabay na protesta na ginigiit na dapat siya ay palayain ng
mga banyag ang nagkukulong sa kanya. So, at yung nagpakulong sa kanya ay malaki rin ang ibig sabihin, ang reklamo ng mga tao with regards to sa bagay na ginagawa ng taong yan na si PBBM. Ngayon, halos lahat na mga malalaking city dito sa Pilipinas ay nakiselebrate. Ang pinakamalaki ay sa Davao City. Nagkaroon pa sila ng drone show at over 1 million people attended the rally. It was so shocking kung titingnan mo yung mga drone shots. Ganyan karami ang taong nakisimpatya dyan kay PRRD. Naalala ko yung last hearing ni BP Inday Sara. Sinabi ni BP Inday Sara kung anong habilin ni President Duterte sa kanya. Yung may isang praise na sinasabi na no guts, no glory. Maraming ibig sabihin noon. Hindi lang itong paghikayat ni President Duterte na gumawa ang Davao City ng proactive action para mapakita sa buong mundo at sa ICC na wala talaga siyang kasalanan through people support. At ito na nga, yung nangyari kahapon, nagpakita ng matinding pagsuporta ang mga mamamayan ng Davao sa kanya. Kita naman natin kung gaano karami ang umatin dyan sa rally na yan at hindi lang dyan sa Davao. Doon naman sa words na no guts, no glory, napakalalim na salita yan. Siyempre, yung mga ibang pinag-usapan nila ni BP Sara doon sa kanyang cell, hindi naman niya pwedeng ipunyag. Pero may ibig sabihin yun kung i-interpret natin na malalim. Ngayon, itong ibang mga cities, ang dami. Sa Davao, ilan yun? Sa Digos, I think. Then sa Davao del Norte, meron din. Sa Kidapawan City, meron din. Sa Bar, meron din. Halos lahat na malalaking syudad ay merong rally. At first time yan na isang presidente na nag-celebrate ng kanyang kaarawan ay ang lahat na mamamayan, halos lahat na mamamayan ay nakikiselebrate sa kanya. Dito sa Metro Manila, ang dami rin. Sa Pampanga, meron. Dito naman sa Metro Manila, ang nakakagulat na rally, na lightning rally yun. Kasi ang Maisog ngayon natututo na rin kung paano magdala ng isang rally. Sabihin na natin kung anong ginawa nila. Nililito nila yung mga otoridad. Yun lang kasimple. Meron sa Bonifacio Shrine, then bigla-bigla meron sa Plaza Miranda. Tapos yung Plaza Miranda nagpunta sa Minjula. Then ang panglito na yun ang karaban. Nagkaraban, napakaraming sasakyan ng sumali, ang mga rider napakarami. Papuntang Paco Arena. Yung Paco Arena, malaki rin yan. Malaking arena yan. Kaya yan punong-puno. Punong-puno yung Paco Arena. At doon naman sa Minjula, yun ang pinaka it strikes in the heart of Malacanang. Nanginginig ang whole sa Malacanang yan. At ang weak nating presidente, sigurado yan, nababahala na yan. Kaya siguro ng ground commander napipressure dahil naririnig mo naman yung mga talumpati doon sa rally na yan. Talagang parang pana yun na tumatama sa mukha ng administrasyon BBM. Lahat ng mga sinasabi ng mga tao doon ay puro katotohanan at nanggagaling sa kanilang mga sariling damdamin at nararamdaman at nai-experiensya na tunay sa kanilang araw-araw na pamumuhay na puro kahirapan ang dinanas dahil sa sobrang taas na mga bilihin, sobrang taas na mga utilities. Kaya marami doon nagpahayag at mayroon pa mga injustices, mayroon pang na read notice na wala namang dahilan. Yan ang mga pahayag. Ang mga pulis doon puro mga bata, mga bagong graduate yun. At makita mo sa mga mukha ng mga pulis na yun na napipilitan lang sila. Kawawa yung mga pulis, makikita mo sa mga mukha nila, takot na takot.
halos hindi makatawa, halos hindi makapagsalita. Sa bagay, bawal naman sa kanila yan. Pero makikita mo sa aura nila na talaga sila ay may pangamba. O, ngayon, yung sa Mindula, maganda yung ginawa doon. Nasa steps of Malacanang na ang protesta. At yun, pahiwatig na pwedeng magkaroon ng mas malaking rally sa lugar na yan. At kung hindi makontrol, talagang magkaroon ng kaguluhan. Pero hindi pa kasi ngayon ang panahon para dyan. Meron rin isang tanong na dapat pag-usapan. Ano na ba yun? People power na ba yun? Oo, dahil ang mga tao ay lumabas. Dito sa channel na to, lagi natin pinag-usapan ano bang component of a successful people power revolution. Sa nakita natin, naglabasan ng mga tao. Pero ang intention naman ng mga tao, hindi yung ultimately pagpaalis ng Pangulo or pagpalit ng rehime na to. Ang purpose noon para pauwiin si President Duterte. Yun ang pagkakaiba. So masasabi natin, people power yun, pero para mapauwi si President Duterte. Iba na ang pag-uusapan kung ang intention noon ay ang pagpabagsak ng rehime na ito. Sabi ng spokesman, sedition yan, sedition. Ano ba nangyari nung People Power 1? Sobra pa sedition yun, revolution yun. Talagang gustong tanggalin ang pamahalaan, ang kapangyarihan ng pamahalaan. Yung nangyari kahapon, tama lang yun. Kasi ang ultimate purpose naman ay hindi ang pabagsak ng ating pamahalaan, kung hindi ang pagpauwi ng ating mahal na Pangulo na si President Duterte. So, ganoon lang yun. Kung tanongin ninyo, pwede yun magpabagsak pwede yun kung pumasok ang military. Kaya lagi kong sinasabi dito sa channel na to na walang successful people power kung mga tao lang talaga. Pero kung sasali ang military dyan, kahit maliit na component lang ng military, sigurado rin akong protektahan ng mga tao tulad na nangyari doon sa EDSA People Power 1. At yung nangyari naman sa kapanahonan ni Iraq ay withdrawal of support. Paano ka nga mag-withdrawal of support ngayon ng mga chief ng mga services tulad ng PNP, hawak nila si Marvel. Di ba? Hindi talaga yan babaliktad. At hawak din nila si Browner sa EEP. Anong ginawa nila kahapon? Para maibsan ang rally na yan. Bumisita yung Defense Secretary ng US. Pero alalahanin mo, iba na ang pulisya ni President Trump ngayon kay ni Biden. Hindi na kaguluhan. Gusto pa nila i-emphasize na magulo pa rin ang South China Sea. Diyan ang gustong ipalabas ng EEP. Para ilayo nila ang mga tao doon sa real na issue na namayani dito sa bayan na to. Na yung kahirapan, ang korupsyon, ang kawalan ng hanap buhay, ang mga pagtaas ng mga presyo ng mga bills natin at mga bilihin. Yan ang main problem na dapat harapin ng ating pamahalaan na pinabayaan. So, yun na nakikita natin. At yung birthday celebration na yun na hindi lang dito, but throughout the world. Kaya nga, ito siguro ang magbigay ng pahiwatig doon sa ICC na ganito ba kamahal ng presidente, ng mga tawang presidente nila, at ito ang pinaratangan ng mga kasalanan na gumawa siya ng crime against humanity. So, bakit ganyan siya kamahal ng kanyang mga mamamayan kung totoo pa yung mga kaso na sinampa sa kanya? So nakakatulong na malaki yung pangyayari kahapon. So, kaya sana kung meron pang necessity na gagawin ulit yun, dapat gagawin natin yun at malakihan pa
at doon sa lokasyon na tatama sa utak ng mga nasa Malacanang. Ito ay dyan sa Nagtahan, dyan sa Minjula, paikot sa Malacanang. Sigurado akong mayayanig yung mga yan at baka biglang mag-alisan dyan sa Malacanang. So, ganyan lang. Simula pa lang ito sa people power, but this is already people power era. Dito na nagsisimula, tulad nung nangyari sa people power 1, unti-unting lumalaki, nagsusnowball yung mga rallies. Nakita naman natin kahapon, lahat ng mga syudad halos ay mayroong rally. Mga tao spontaneously, yung nangyari sa Minjula, nasasya ka, in a matter of minutes, dumami yung mga tao. Kaya kinakabahan talaga ng husto ang mga nakatira dyan sa Malacanang dahil sa pangyayaring yun. Kaya ang ground commander nakikiusap na lang doon kina Attorney Trixie na pwede, pinagbigyan naman kayo ng ilang oras, pwedeng umalis na lang kayo dahil nga kailangan ng permit yung area na yan. Kaya napunta sila sa Liwasang Bonifacio. Pero yung mga tao ngayon, ibang klase na, yung mga nagrarally na mga supporter ng ating Pangulo. Ayaw nila sanang umalis doon. Pero to avert isang encuentro between the two faction, ang mga pulisya at ang yung mga relayista, para wala nang masaktan, lalo na marami doong mga bata pa, marami ring mga babae, marami ring mga matatanda, para to avert a situation like that na magiging bloody. So umalis na lang sina ang maisog na nag-sponsor ng rally na yon. So itong pinomeno na to ginawa na naman ng ating magaling na presidente na si President Duterte. Siya ang una niyang ginawa bago pa lang siya umupo. Milyon na ang sumusuko, ay mga drug user, drug addicts. Nalalaban ninyo yun 2016, hindi pa nga siya nakaupo, na nagbigay siya ng threat doon sa mga drug addicts at mga drug users at mga drug lords, drug peddlers, at sila kusang sumuko. Ang iba nagparehab, sumuko sa kanilang kapulisan. Saan ka makakita ng ganun? Kaya ang buong mundo ay bilib na bilib sa Pangulo natin. At ngayon, that was history ng ginawa niya. Kaya maraming nainggit. Yung Michiko, anong sinabi? Dapat yan, presidente na yan, dito sa amin din, dapat pupunta siya dito para gagawin niya yan. Dito sa Sinaloa. Marami din sa US nagsasabi na ganyan. Diyan sa Philadelphia, gusto nilang nandito si President Duterte para linisin nga ang kanilang drug problem. Di ba? Full of appreciation yun ang nangyari. Ngayon, mapunta tayo dito sa history na naman na ginawa ni President Duterte. Pinapakita niya kung gaano siya kamahal ng mga tao. At ito naman, in response doon sa mga kabutihan na ginawa ng ating Pangulo in the past years sa kanyang pamumuno, lumabas talaga ang mga tao. Hindi lang nakikiselebrate at makiramay sa kanyang sitwasyon, kung hindi ito iprotesta yung illegal na pagdikin sa kanya ng ICC. So, klaro yun ha. That's a history na pwede nating isulat sa ating history o any other international books of records. Sa Guinness Book of Records, pwede rin makikita talaga ang history na ginawa. Phenomenal yun. Walang taong gumawa ng ganyan. As far as I can remember, walang presidente na nag-celebrate ng birthday na halos lahat ng kanang mamamayan ay nakikiselebrate sa kanya. In that passion, lumabas sila sa kalsada at talagang i-pour out their hearts sa kanilang mga sinasabi dyan sa mga rallies na yan. So, it is one date in our
in our calendar dito sa bansa natin na hindi natin makakalimutan. Yung 80th birthday, March 20, 2025 ni PRRD. So, dito na naman tayo sa another topic. Itong ang speech ni Inday Sara. So, nagpapasalamat siya doon sa mga nag-organize, mga maraming Pilipino na dumalo doon sa celebration nila, which is a picnic celebration. Parang nagpipiknik sila sa isang park. O, doon sila, grupo-grupo sila, at halos lahat na nation, country dyan sa Europa, mayroong Pilipino ay dumalo dyan sa celebration na yan. Nagpapasalamat sila sa pagdalo nila. Halos lahat na nation, UK, Finland, Norway, may Iceland pa, Norway, merong Denmark, merong Italy, Germany of course, then France, Belgium, merong Portugal, merong Spain. So halos lahat na European countries ay pumunta dyan para nakiselebrate sa birthday celebration ni President Duterte. At ang isang gusto ko lang emphasize, yung binilin kay BP Sara, yung binili ni PRD with regards to the senatorial bids of the PDP Laban. Napaka-importante nito kasi isa ito sa mga game changer. Kung maibuto itong lahat ng mga PDP Laban senators, game changing na yan. Kaya nga hindi talaga na, sa tingin ko, hindi nila pinipilit at iniwasan nila ang kagulo kasi napakalaki ng chance na mag-iba ang kulay ng ating Senado. Ngayon, kung magkaroon ng kaguluhan, ang mga nagpuputista lalaban sa mga pulis at magkaroon ng kaguluhan, yun ang dahilan na pwede magdeklara si Magba president ng martial law. So mawala na yung chance natin sana na makontrol ang Senado. So mamimili ka. Kung si President Duterte mag-strategize niyan, sigurado yan na talagang hindi niya pipiliin yung people power na pabagsakin kaagad si PBBM. Ayaw niya ng ganyang sistema sa tingin ko. Tsaka ayaw naman sumama yung mga military dahil nga sila ay hinawakan na ng presidente. Ang mga general nila ay hawak na ng presidente. Alam na ninyo kung paano hinawakan. Alam na ninyo kung anong purpose ni Tambaloslos. Laging may mga parades niya nandoon si Tambaloslos. Alam na ninyo kung paano. Kaya mga generals na yan hindi magsasalita yan at hindi sasama yan. Which is very critical kung ganyang intention niya for natin for a regime change. Nakita na nga natin doon sa People Power 2 kay Iraq. Si Angelo Reyes talagang nag-withdraw ng support at saka si Ping Lacson nag-withdraw ng support sa presidente. Kaya nagkaroon ng pagbaba ni Presidente Iraq noong panahon na yun. At ngayon hindi yan mangyayari. So anong paraan ang naisip ni President Duterte? Sa tingin ko ito, may opinion, talagang itutuloy yung eleksyon na yan. At ngayon, sabihin natin, maraming survey na leading daw yung Timbangag. Pero nakita naman natin kung ano nangyari sa Timbangag na yan. Yung alyansa na yan, watak-watak na sila halos. Ngayon, yun nga siguro ang dahilan. Tama rin yung sinabi ni Mayor Baste na yun ang dahilan na pinakulong nila si President Duterte. Inabduct nila dahil takot na takot sila matalo sa eleksyon. Pero malaking miscalculation yung ginawa ng grupo ni PBBM at kay PBBM. Dahil dyan, talagang nautakan sila ni President Duterte. At dito, magagamit yung words na no guts, no glory. Isipin mo,
hindi nga ako maniwala na completely sinuko ni Presidente Duterte ang kanyang sarili. Sa pag-uwi na lang niya galing sa Hong Kong, yun ay isa sa mga plano niya, isa sa mga strategiya niya na tuluyan ng mapahina ng husto ang administrasyon ni President na PBBM. Kaya yun ang ginawa niya at alam niya kung anong resulta. So ito na ngayon. Ito na ngayon na mangyayari. Anong sentimento ng mga tao ngayon? Yung ibang mga tao na hindi pa aware sa mga ganyang pangyayari sa politika, ngayon, nagising na lahat. Nagising na lahat. Nakita mo naman ang participation ng mga tao kahapon. Nakita mo yung mga parade ng mga sasakyan. Lahat na tao na sinisigawan na Duterte, Duterte. Nagre-response yung mga nasa tabing kalsada. So nakikita natin, naging aware ang mga tao at tama yung strategiya ni President Duterte. Kahit na yung kapalit, makukulong siya, okay lang sa kanya. Basta tuluyan ng unti-unting mawala itong rehime na to. At yun nga ngayon ang nangyayari. Nakita mo naman ang suporta ng mga tao dumublit, drumipli pa. Nakita mo, lahat gising na ngayon at lalong mahihirapan yung team Bangat niyan. Sinong mamamayani ngayon sa eleksyon na to? Ang mga kandidato ni President Duterte, klarong-klaro yan. Dahil nga dyan sa black voting, madadali dyan ang alyansa. So, ngayon, klarong-klaro na ang strategiya ni PRD at nagiging very effective yung strategy na yan. Despite ang kapalit, ang kanyang kalayaan, nandyan siya sa nakapit ngayon sa ICC, but ito naman ang kapalit. Nagiging gising ang diwa ng nasyonalismo ng lahat na mga concern ng mga Pilipino. Ito na ngayon ang nangyayari. So tama yung strategiya niya. Sinabi ko na yan noon. Kasi ako hindi talaga ko nag-agree sa ganyang katalinong tao. Basta-basta ka na nang pumunta dyan. Alam naman niya may naghahantay sa kanya. May counter-intelligence report din yan. Kung marinig mo yung mga vlog ko nung nakaraan, kahit talaga nung naka-follow nung vlog na yun, pero ang paliwanag ko doon, klarong-klaro nga. Si President Duterte, hindi talaga yun accidentally pumasok sa Lions din. Siya mismo ang pumasok sa ganyang katapang yan. No guts, no glory. Ngayon, namumunga yung kanyang sakripisyo para nagiging aware ang lahat ng Pilipino sa totoong nangyari sa bansa natin. Kasi ilang maisog rally, walang epekto. Mga tao nag-atin, hindi talaga nakikinig. Ngayon, yan ang ginawa niya. 18 days siya dyan sa talagang napolarize ang mamayan ng Pilipino. Nagkaroon na sila ng realization kung ano ba talaga ang nangyayari sa bansa natin, na ito ang nasadlakan natin dahil sa pagkakamali natin doon sa pagboto noong nakaraang eleksyon, na dapat hindi mangyari ngayong eleksyon na to. Kailangan bantayan natin ang ating mga boto. Yun din ang bilin ni President Duterte na sinabi niya kay BP Sara, kasi isa yan sa mga opsyon nila, ang pandaraya. Sigurado yan na dadayain nila yan. Ngunit kung marami tayo nabubuto dyan sa Laban Senators, wala silang magagawa. Tulad na nangyari noong 2016, napilit nilang dayain. Ang kasunod na sa ranking nun ay si Maruas. Hindi na kayang dayain kung lalampas ng 7 to 8 million ang lamang. Hindi na kayang dayain yan. Kaya mangyayari kasi yan, unbelievable na yan, dahil marami mga presinto dyan na zero. Napaka-imposible naman yan. Kung gagawin nila na 10 million ang hahabulin na votes niyan, masisilip ang makina niyan. Sobra naman yan. Marami diyang mga presinto na walang boto.
O kaya hindi pwedeng gawin. Ang pinaka maximum yan, 7 million lang. So kung ibuboto natin massively yung mga senators ng PDP Laban, marking from 18 million to up na, o kahit 16 million, hindi na sila makakahabol dyan. Nahirapan na. Ganyan ang sistema dyan sa senatorial election. Huwag na ipatong dyan sa 14, 15 kasi yung mga numbers na yan, 14 to 15 million, pang 12 spot yan. Alala niyo yung labanan ni Hontiveros. Sino ba yung kalaban niya? Si Tolentino. O laglag doon sa Tolentino. Ngayon lang naman pumasok si Tolentino itong election na to sa 2022. So, nakikita natin na kailangan alam din natin kung hindi natin ibubuto massively yan, na maraming lulusot na senatorial bids ni President Duterte, delikado si BP Sara sa impeachment na yan. Pero yung sinabi ni Jesus Cordero, ulitin natin, medyo nakalimutan na natin dahil sa pangyaring ito, na hindi pwede yan ma-carry over ang isang impeachment case na galing sa isang Senate 2019 to 19th Congress to 20th Congress. Hindi yan applicable doon. Hindi mo karoon ng hearing yan. Kailangan i-refile yan. At bawal sa atin mag-file ng dalawang impeachment case sa isang taon. So, yun lang yun. So, what is important is for us to elect yung mga senador na kakampi ni BP Sara. Tama yung na yan sa tingin. So, yun ang dealing ni President Duterte na sa tingin ko napaka-importante at dapat aware tayo lahat. Kung gusto natin unti-unting babagsak itong regime na to, yun ang gagawin natin through that election. Dati hindi ako naniniwala dyan people power, pero hindi talaga. Dapat people power pero hindi sumunod yung military kasi hawak. Alam naman natin anong dahilan na nahawakan yung mga yan, mga general na yan. Medyo makakapal din ang mukha ng mga general na yan. They will be written in history na one of the most corrupt EFP. Sabihin na natin yung namumuno dyan sa EFP. Ngayon lang na natangay sa kwalta, di ba? So, ngayon, ito namang speech ni BP Mayor Baste. Marami siyang revelations doon. Pero yung iba, alam na rin natin yung mga sinasabi niya. Yung mga sentimento niya with regard to his father, mga sinasabi niya with regards to his father, what he makes a lot ang presence ng kanyang tatay during birthdays, lagi daw nandyan at simple lang talaga yung birthday. Every time nagbe-birthday ang kanyang ama, talagang simple lang. Ngayon lang nangyari na ganito, but simple pa rin kasi hindi naman niya personally na experience yung suporta ng mga tao sa kanya kasi nasa loob na siya ng detention cell. Ngayon, yung sinabi ni Mayor Baste na very telling is bakit ang administrasyon na to ay galit na galit sa nagpatigil ng droga dito sa ating bansa. Instead, nakakampihan mo, tinutulig sa mo pa at kinakalaban at pinaratangan mo ng mga kasalanan na hindi naman ginawa ng dating Pangulo. Tulad ng mga ejiki na yan. President Duterte ba ang gumawa ng mga ganyan? Nag-utos ba siya ng ganyan? Talagang inano lang ninyo mga salita para sabihin na siya nag-utos. At gumawa kayo ng mga witnesses katulad din ni Pastor Kibuloy na walang katotohanan yung mga sinasabi. Pero lalabas yan sa hearing kung matutuloy yung hearing. Sana naman bigyan ng ICC after dito makikita ang suporta ng mga tao
ang halos buong Filipino citizens ay lumalabas sa buong mundo in support of President Duterte. Sana naman magkaroon ng fair decision ang ICC at huwag naman nilang tagalan na aabot na doon sa September hearing. Kung magbigay sila ng interim release, dapat ibibigay na nila ngayon o complete acquittal dyan sa mga kasalanan na pinaratang nila kay President Duterte. So, tama si Mayor Baste sa sinabi niya. Ito lang pamahalaan na ito na parang pinoprotektahan ang mga adik sa madaling salita. Diba? Sinong pinoprotektahan pa? Ang mga komunista. Kasi si PBBM biglang sumanib sa kalaban ng kanyang administrasyon, ang mga komunista. Ang CPP, sino ba ang nagsimula diyan sa mga investigation bukod kay Trillanes, diyan kay PRD, di ba? Sila mismo, ang gobyerno at ang mga makakaliwa, kasi nagsalib na sila kasama ang mga dilawan. So, ganyan katindi ang nangyayari. So, tama ang pahayag ni Mayor Baste na itong administrasyon nito ay parang kumangkit sa mga gumagamit ng bawal na gamot. Maraming vloggers na ganyan ang expression. Merong maraming trolls yan. Ang sagot ng mga vloggers, nagkukomment sa kanila ng ganyan, sigurado mga adik kayo, kumampi kayo sa adik na presidente. Di ba? Ganun lang yan, kadali i-interpret. So, another topic, ito namang kay Senator Amy, sa last vlog ko, sinabi ko doon na itong ginawa ni President Amy is to salvage ng pangalang Marcos. Klaro naman yan. Namamangka siya ng dalawang ilog. Gusto niya i-retain yan yung kanyang posisyon dyan sa alyansa. Hindi ako maniwala. Umalis na nga sa alyansa, napipilitan dahil kinik out siya ni PBBM. Ngayon, gusto niyang bumawi na outside of alyansa, babango pa rin ang pangalan niya. At susuporta sa kanya yung mga DDS na malabong mangyari yan. Dahil kahit anong Marcos ang hindi ka na talaga suportahan. Wala nang Marcos na dapat ibalik dyan sa anumang posisyon na national dyan sa ating pamahalaan. Dapat ganun. Sa ibang bansa ay binaban yung apelyido eh. Di ba? Yung mga dictator dyan sa yung Baltic nations. Ano nangyari? Bawal ang kanyang apelyido. Hindi na pwede. Either second, third, fourth generation ka sa ganyan ang pamilya, magpalit ka na lang. Pero dadaan din sa korte. Bibigay ka ng reason bakit nagpalit ka. Ganon, ang mga Marcos, wala na yan sa history natin. Malaking pagkakamali yung pagbuto natin sa mga Marcos. Ayun pa nga, mayroong nagbigay ng opinion dyan na yung sakit daw ng corruption, ng pag-desire ng ultimate na power, na gusto nila perpetual power nila habang buhay na sila mahahawak ng puwersa at posisyon. Genetic na raw, isipin mo yun, nasa genes na raw ng mga Marcos na ganyan. Genetic na yan. Kaya delikado yung mga Marcos. At malungkot pa, dinamay pa nila yung napaka-regionalistic din naman. Huwag ninyo isama ang mga Ilocano. Ako half Ilocano sa totoo lang. Masama naman yung sabihin ninyo na ay mga Ilocano, delikado yan. Baka taksila na naman tayo. Hindi, that's unfair. Unfair naman sa amin yan. Huwag nyo sabihin yan. Kasi hindi lahat na Ilocano ay hindi ganyan. Ising kami sa katotohanan. Kaya huwag kayong magsalita na ganyan. Masakit yan. Pero wala tayong magagawa. Diyan na, this is a free country. Pero ipinsa namin ang sarili namin. Lalo na ako, ang mother ko is an Ilocana. So, hindi ko akseptahin yan dahil hindi ganyan ang nanay ko. Napaka-nationalistic ang nanay ko. Totoo lang. Ngayon, ito nga kay Senator Amy, kung ikakandak niya yun, siguraduhin niya na tama ang direksyon niya at tatapusin niya
na mayroon talagang tulad ng ginawa ng Quadcom, nagsasampa sila ng kaso. Dapat yan ang ultimate goal niya. At ang isang mag-iba siguro ang isip ko kung mag-propose siya for an impeachment kahit imposible. Pero hindi natin alam by the 20th Congress, dadami ang mga congressman yan na papabor kay PRRD. O, di ba? Kung sabihin niya na due for impeachment, pwede i-impeach si PBBM by next year na merong dahilan na siya ay ma-impeach. Talagang kakampi ako sa kanya kung gagawin niya yan. Kung gagawin niya yun. Kahit naman sino siguro sa atin na ayaw kay Senator Amy. Kaya malalaman natin yan dyan sa hearing na yan. At delikado rin yung hearing na yan. Baka dyan gustong bumawi si Remulla. Pero hindi naman siya makakabawi doon sa mga sinabi niya. Kasi yung sinabi ni Amy doon sa findings siya ay internationally, worldwide na yan, nabobroadcast na. Nagugulat yung mga ibang mga lahi na ganyang kagarapal ang pamahalaan natin na sarili nating constitution ay linabag for political expediency para lang mapalawig ang kanilang ambisyon sa politika. Isa rin yan sa mga reason na ang ICC dapat hindi talaga tanggapin yung kaso na yan ni President Duterte. Kasi motivated yan politically. Politically motivated yan lahat na yan. Nasa nila, sa charter nila na hindi sila mag-i-entertain ng ganyang mga kaso na may bahin na politika. Dapat baba na nila ang kanilang desisyon na pag walang sala kay President Duterte at pauwiin na siya kagad dito sa Pilipinas. Na yun naman ang desire, yun ang dahilan na nagwala ang mga Pilipino at patuloy pa magwawala habang nandoon sa kanilang kamay ang ating mahal na Pangulo. So ganun lang ang dapat nating gagawin. Patuloy tayong maging aktibo dito sa ating kausa na pauwiin si President Duterte. So I think sa susunod meron ding isang rally na mangyayari na napakalaki. Ito ay sponsored ng Iglesia ni Cristo. So yun ang antabayanan natin, sigurado. Iba naman ang niyan, magiging mukha niyang rally na yan, but I don't know kung they will still insist of a peace ng kanilang isa sa mga adhikain dun sa rally na nangyari noong January 25. I don't know ngayon kung yan pa rin. Pero dapat naman talaga magkaroon ng kapayapaan. Pero hindi natin alam, baka iba ang intention nila. Iba ang tagline. Pero sigurado ako maraming sasama sa rally na yan na mga supporter ni President Duterte. At tayong lahat ay lalabas. Diyan naman sa rally na yan, sigurado yan na dapat magkaroon ng hustisya. Kasi yun nga ang sabi ng spokesman nila na dapat magiging fair kung mayroong mga kaso na isasampa dito sa Pilipinas, dapat isampa yung mga kaso at kailangan bantayan ng husto na ang tamang hustisya ay ma-implement ng husto. So yun ang sigurado akong sabihin ng Iglesia ni Cristo. At yan, by the millions yan. At yan ay mangyayari dito sa Metro Manila. Kung yun nangyayari yung rally sa Davao ay nangyari dito sa Manila. At yan sa Mindula, delikado, si PBB. Pero ang pagkakaiba sa rally ngayon, kaysa mga nakaraang rally ng maisog, may galit ang mga tao. Tanungin mo ako, nakuha ba ni President Duterte ang kanyang iniisip? Ito binabasa ko lang in my opinion na yun talaga ang strategiya at ang resulta na gustong makita ni President Duterte doon sa mga tao na magising ang lahat ng mga tao
sa mga ginawang kamalian at kawalang hayaan, sa mga injustices na ginawa ng bangag na administrasyon na to. And President Duterte was very successful sa strategiya na ginawa niya. At it was a very fatal mistake na ginawa ni PBBM by pumayag siya na i-abduct si President Duterte. A big blunder sa lahat na aspect ng kanyang pamumuno. Whether you will say it politically, political reason, mali. Ngayon, tagilid na ngayon ng alyansa. With regards doon sa international support na makukuha niya sa ibang bansa, na ang intention niya, sisirain lang talaga si President Duterte, para tangan niya ng mga krimen na hindi naman ginawa. Anong nangyari na yun? Ang sentimento na kay President Duterte. Ang nabasa nila yung mga findings ni kudos din tayo kay Senator Amy dahil nakakatulong din naman siya. So, nakita nila yun. Basahin mo yung mga American magazines, newspaper. Ang daming nagko-komento doon negatively against the Marcos regime. Talagang nagko-comment sila, grabe ang nangyari sa Pilipinas. Sa daw yung pagkanblo nila, mismong lahi nila ay sinusuko nila sa dayuhang bansa, sa dayuhang korte. Yun ang pinaka-point nila doon, na hindi raw mangyayari sa Amerika. Kasi doon, precious ang buhay ng isang Amerikano para sa kanila. Sa atin, hindi. Di ba? Sa history din naman natin, ganyan tayo. Ulitin ko naman. Sino bang nag-utos na patayin si Antonio Luna? Pilipino rin ang pumatay. Si Gregorio del Pilar, sino? Ang daming mga kaso sa history natin ng ganyan. Yung mga nagtuturo ng mga guerrilla na nakabayong, di ba? Puro yun mga Pilipino din na tinuro ang kanilang kapwa. At ito, nakita na ngayon sa bagong history natin, presidente mismo nagkanulo ng isang Pilipino na dati ring presidente na magaling pa sa kanya, malayo at hindi nagkukuksero. Si President Duterte pala nagkukuksero. Ito naman original cook, regular cook ang iniinom, diba? So dito lang with this vlog, dito lang siguro tayo, marami na tayong pinag-usapan at binigay ko yung opinion dito sa nangyayari kahapon, very phenomenal event na nangyari sa ating bansa. Ito, it will go down sa history na isang phenomenon, na isang magaling na presidente ay nag-celebrate ang bansang kung saan siya nanggaling worldwide para samahan siya sa itong celebration, 80th birthday niya. At maganda ang nangyayari ngayon. Everything is moving towards the advantage ng ating Pangulo at sa mga supporters. At ultimately, mananalo tayo dito sa laban ito. Basta patuloy lang natin, higit ang ating karapatan at mahalin natin ang ating demokrasya, ang ating mga rights na magsalita, na pilit nilang kinikitil sa atin, alisin sa atin itong rights na ito. At dapat natin protektahan ang ating karapatan sa pahayag ng ating damdamin. So dito na lang tayo for this episode at maraming salamat sa pagdalo ninyo. But before anything else, bago ako lilisan, I would like to request that kindly paki-like naman, paki-press ang like, then share this video to your friends if you like, then subscribe. What is important is subscribe, paki-pindot naman kahit pa isa-isa lang, and then ring that notification bell para anytime na meron akong broadcast, maging notified kayo kaagad. So maraming salamat at good morning again to everyone. Maraming salamat po.